sige, batiin po natin yung ating mga katabi, yung nasa likod, nasa harap. Ayan. So, it's already February, no? Talagang parang nung Wednesday pa lang po, January 31 pa lang, no? Tapos ngayon, Feb na. No? Trending po kasi yung January recently kasi po, ang dami daw pong nangyari, January pa din. No, ang daming nainip, no? But I believe po tayo hindi. Amen. Dahil patuloy po nating na-enjoy ang ating intimacy with God. Amen. At talagang hindi po tayo maiinip because we're always excited, amen, to attend Sunday service, amen, to attend our GE, whether face-to-face or online, amen. And we're always excited to have fellowship with the Lord through prayer, amen. And tunay nga po na as we continue our theme for this year, no, which is enjoying intimacy with God. Tunay nga po na I personally, masasabi ko po na talagang I appreciate God more and more, lalo na ngayon. Amen. Na talagang masasabi ko po na na-enjoy ko pa po lalo yung intimacy ko with Him. Amen. Dahil sa Kanyang salita, amen, patuloy po na lumilinaw sa ating puso kung sino siya. Amen. Patuloy niyang ipinapareveal yung sarili niya through His Word. Amen. That's why this morning po, we would like to remind you, amen, how God loved us, amen, so much that He gave His one and only, His begotten, His beloved Son for us, amen, as a sacrifice for our sin and for us to have eternal life. Amen. Ganun ho tayo kamahal ng Diyos. Amen. And truly po, no, the all-powerful God loved us personally, unconditionally, amen, endlessly, as if you're the only one in this world. Amen. Yan. No, talagang every time po na naisip natin, na nakikita natin sa puso natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen. Talagang we will abound in thanksgiving, amen, in praise, no? Ayan. So, balang po migmanok yung ako, GE leader niya, mag-preach sa buhay niya po. No, talaga pong, kung yun po yung makikita natin sa puso natin ngayon, talagang mapupuno po yung puso natin ng papuri sa Kanya. Amen. So, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let's give Him praise. Let's celebrate Jesus this morning. We thank you, Jesus. Hallelujah. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. The love of God is indeed beautiful because He gave us Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we sing for you. Thank you, Jesus. We praise you, Lord God. You surrounded me with songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I stand all around the world. Let your praise begin. All around the world.
Christ. We praise your name, Jesus. Come on. Oh, we praise your name, Lord God. We have a reason to rejoice. Yeah. Oh, we celebrate. Hallelujah, Jesus. Praise your name. Yeah. Oh, worship. We say, rejoice in the Lord always. And again I say,
glorify your name, O God, in this place. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for our everyday lives, Lord God, is filled with your love, with your unconditional, your unending love, O God. As it says in Romans 5:8, we were still sinners, but you died for us, O God. You demonstrated your love for us. We weren't deserving of your love, Lord, but you made us worthy and deserving of your love. Thank you, Jesus. Hallelujah. That's who you are, oh God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God, for your love. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. We sing that again. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God.
shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights in love, outlives the light. I couldn't learn it, and I don't deserve it, till you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Just lift your voice There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Jesus, come on, church, lift your voice, lift your praise to Thank you, Jesus. Praise you, Lord. In Matthew chapter 27, verse 51, it says, "There was darkness over the earth, and an earthquake struck. Tombs of dead saints were opened, and Jesus cried out. And the curtain of the temple was torn into two from top to bottom." Jesus Christ overcome death, and Jesus Christ overcome and triumph over sin and darkness. Wala nang hadlang sa Diyos na namamagitan sa tao at sa Kanya. Because Jesus Christ has overcome it all. Sin, He has overcome it. Sickness and diseases, He has overcome it. Failures, He has overcome it. And now, Jesus Christ, Siya ang ating buhay. Siya ang ating kagalingan. Siya ang ating kagalakan. At Siya ang lahat-lahat sa atin ngayon. Mga kapatid ko sa Panginoon, nararapat lang na ngayong umagang ito, ibigay natin ang pinakamataas na papuri, pagsamba at parangal sa nag-iisang Diyos. Because Jesus Christ has overcome death and sin. And now He has risen. He has risen. And He is living in you. Sa iyo, ang anak ng Diyos ay nabubuhay sa iyong puso ngayon. Purihin mo Siya. Parangalan mo Siya. Sambahan Siya. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Yes, we glorify you, O Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. 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 And sin is not an issue to you, Lord God. We can come boldly into your presence, worship you, adore you. Hallelujah. Glorify you, Jesus. Oh, we praise you, we praise you, we praise you. We praise you, Lord. We glorify you. We praise you. We lift
your presence. At alam namin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na gagabay sa amin ngayong umagang ito. At ang iyong mga salita, Panginoon, na maihahayag, ito ay pangungusap ng banal na Espiritu sa aming mga puso. Purihin ka, sambahin ka at parangalan ka sa tanging matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Tayo po ay manalangin para sa ating pagkakaloob. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa regalo ng buhay. Nakalakip nito, O Diyos, ay ang pagpapalang material, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, sigit ka sa sapat, Panginoon, sa aming po mga buhay. Hindi lamang, Panginoon, ang aming mga needs ang pinoprovide mo, O Lord, kundi maging ang aming mga wants, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, sa umagang ito, nawa maging pangunahing listahan sa aming mga wants ay ang pagbibigay, Panginoon, para po sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan sa mundong ito, Panginoon. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Pong ibinigay na papel sa amin. So baka may bagong dalo po dito na hindi lang naibigay. Ayan, wala naman po. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let us welcome one another. Hallelujah. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I say let your praise begin.
So, good morning po sa bawat isa atin. Amen. Good morning, Pastor. So, yung iba pong mga kasama po natin ay wala. Si Pastor Edwin at saka yung iba namin kasama sa GE, sila po ay nasa Pangasinan. Idinadaos po ngayon yung kanilang annual Thanksgiving. So, happy anniversary po, CFSM Pangasinan. And belated happy birthday po kay Pastora Plet. Tunay nga na mabuti ang Diyos at salamat po sa ating tema ngayong 2024, Enjoying Intimacy with God. Pinag-aaralan po natin sa unang quarter na ito yung katangian ng Diyos, kung sino ba ang Diyos, ano yung mga characteristics ng Diyos. At habang pong sabi nga ng ating soul leader, habang pong pinag-aaralan natin yung mga katangian ng Diyos, characteristics ng Diyos, lalo tayong namamangha sa Kanya. Lalo tayong napapalapit sa Kanya. In that sense, nagiging intimate tayo sa Kanya. Sapagkat nalalaman natin ang Diyos natin ay hindi malupit. Amen? Hindi mabagsik. Bagkus, He is compassionate, He is merciful, He is gracious. Amen? He is slow to anger. At ngayon po ang pag-aaralan natin, our God is a loving God. Ang Diyos ay isang mapagmahal na Diyos. Amen? Makailang ulit na po nating napakinggan ito, pero hayaan po nating mabuksan ang ating puso sa katotohanan ng salita ng Diyos na mula sa umpisa hanggang matapos ang Biblia, from the beginning unto the end, iisa lamang po ang mensahe na gustong ipahatid ng Diyos sa sangkatauhan. Yan po ang kanyang di kumukupas, hindi nagmamaliw na pag-ibig sa tao. At nawa ngayong umaga, yun po yung ating maranasan. Yun po yung lubos nating maunawaan. Magkaroon po tayo ng malinaw na kapahayagan sa pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin. Indeed, our God is a loving God. Ang Diyos po natin ay isang mapagmahal na Diyos. Yung base text po natin every Sunday, basahin po natin. In Exodus chapter 34, verse 6. The Lord passed by before him and proclaimed, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger and abounding in loyal love and faithfulness. Ginamit ko po yung version na ito dahil gusto ko pong bigyan ng pansin ang salitang loyal love. Binigyan niya ng description kung anong uri ng pag-ibig na mayroon ng Diyos sa atin. And that is abounding in loyal love. Ano ho ba ang ibig sabihin ng abounding in loyal love? Ang loyal love po ay galing sa salitang kesed. Kesed, Hebrew word. Sabi nga po dito, this Hebrew word is hard to translate into any language because it combines the ideas of love, generosity, enduring commitment into one word. Kesed is a promise-keeping loyalty motivated by deep personal care. Amen? Mahirap daw po itong i-translate sa isang salita lang. Tayo, ang salitang loyal, ang iniisip lang natin, stick to one, di ba? Pero iba ang kahulugan nito sa Hebreo. Napakayaman po ng salitang kesed, sapagkat nakapaloob po dito ang ideya ng pag-ibig, pagiging mapagbigay, pagtatalaga o commitment. At sabi pa dito, kesed is a promise-keeping loyalty motivated by deep personal care. At mababasa po natin sa mga tauhan sa Biblia, mula sa Lumang Tipan, na kung saan, nagpakita po sila ng kesed, or act of kesed. Isa pong naisip kong halimbawa po dito ay si Ruth. Si Ruth po ay isang Moabita na nakapag-asawa ng Israelita. Pero lumipas po yung panahon na ang asawa ni Ruth ay namatay. Namatay din po ang kanyang biyanan na lalaki. Namatay din po ang kanyang bayaw na lalaki. So ang naiwan na lamang po yung tatlong babae. Sino po yon? Si Ruth, si Orpa, hindi si Oprah, no po, si Orpa, at saka si Naomi. Si Naomi po ay ang kanyang biyanan. Dahil napakahirap ng kanilang kalagayan, sinabi minsan po ni Naomi kay Ruth at saka Orpa, bumalik na kayo sa inyong bayan, sabi niya. Wala na akong maibibigay sa inyo. Namatay na lahat ang aking anak. Namatay pa ang aking asawa, sabi niya. Wala na akong anak na lalaki na ibibigay sa inyo para maging asawa ninyo. At sabi niya, matanda na ako, wala na akong asawa.
At kung ako man ay makakapag-asawa ngayong gabi at mabubuntis ngayong gabi, sabi ni Naomi, mahihintay pa ba ninyo ang aking anak para lumaki at maging asawa ninyo? Imposible, sabi ni Naomi. Kaya sabi ni Naomi kay Ruth at kay Orpa, umuwi na kayo sa inyong bayan. Umuwi na kayo sa inyong pamilya. Si Orpa po ay umuwi. Pero si Ruth sabi niya, Nanay, hindi ko po kayo iiwan. Ayaw po niyang iwan ang kanyang biyanan. Sabi niya, ang bayan ninyo ang aking magiging bayan. Ang Diyos ninyo ang aking magiging Diyos. And from that time point, ipinakita ni Ruth ang kanyang pag-ibig sa kanyang biyanan. Hindi niya iniwan, hindi niya pinabayaan. Sa Ruth chapter 3 verse 10, sinabi po yon bilang act of chesed. Sa Ruth chapter 3 verse 10. Nakita ng mga tao na napakabuti ni Ruth. Mapagmahal ni Ruth sa kanyang biyanan. Kaya sabi niya, walang katulad dito. Kaya tinawag ng mga taong nakakita, it is an act of chesed. Hindi lamang po si Ruth, inspiring po ang buhay ni Ruth, pero wala na pong papantay sa ating Panginoon na nagpakita ng loyal love o chesed sa tao. Isa na pong halimbawa po dyan ay ang buhay ni Jacob. Si Jacob po ay isang mapanlinlang, tuso at sinungaling na tao. Pero kahit ganun ang kanyang kalagayan, pinili pa rin siya ng Diyos. At sa kanyang pagpili, ipinaalala ng Diyos ang pangako niya kay Abraham, kay Isaac. At ito'y tuto pa rin niya sa kanya na ang kanyang pamilya ay magiging malaki, magiging malawak. Ang kanyang pamilya, siya ay magiging pagpapala sa maraming bansa. So, niremind ni Lord ang mga pangako niya kay Abraham, ang lolo niyang si Abraham. Na bagamat ganon ang kalagayan ni Jacob na siya ay sinungaling, mapanlinlang, pinili pa rin siya ng Diyos. Ano po ang tawag doon? Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang commitment, His enduring commitment, and His promise-keeping loyalty sa buhay ni Abraham, ang tawag po doon ay chesed, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Nagpatuloy ang lahi ni Jacob, sila'y dumami, at tinawag po siyang Israel. Alam naman po natin ang kwento, di ba? Pero dumating po yung punto, sila'y naalipin sa bansang Ehipto, pero sila po ay naghirap. Kaya sila'y tumawag sa Panginoon, at dahil sa pag-ibig ng Diyos, because of God's loyal love, rinisa po niya si Moses. Tinawag po niya si Moses upang sa ganon siya ang mag-lead sa kanila mula sa Ehipto papunta sa lupang pangako. And throughout their journey, sa kanilang paglalakbay, ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-ibig sa bansang Israel. Sila'y pinagpala, sila'y iningatan. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ano po ang tawag po natin doon? It is an act of chesed. It's an act of loyal love kasi kaya siya mabuti sa bansang Israel, it is because of his commitment to Abraham, sa pangako niya kay Abraham. So, si Jacob po, bagamat siya'y manloloko, siya'y sinungaling, tinawag pa rin siya ng Diyos. Pero, dumating yung punto, lumipas ang mga 20 years, na-realize po ni Jacob kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Natunay nga ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Kaya nasabi po niya sa Genesis 32:10, I am unworthy of all the chesed o loyal love that you have shown your servant. Hindi po ako karapat-dapat sa pag-ibig na ipinakita niyo sa akin. Amen. Pero sa paglalakbay po ng bansang Israel, sundan lang po natin yung kwento. Sa paglalakbay po ng bansang Israel, yun, naging tapat ang Diyos, pinagpala po sila ng Diyos, iningatan po sila ng ating Panginoon. Pero ang ganti pa rin nila ay pagrebelde, kawalan ng katapatan, kawalan ng pananampalataya. Dumating pa sa punto na inisip po nilang gawan ng masama si Moses. Kaya hindi ito okay sa Diyos. Hindi ito ayon sa gusto ng ating Panginoon. Subalit si Moses po ay pumagitna. Siya po ay namagitan. Ang sabi niya sa Numbers 14:19, please forgive the iniquity of this people according to your great loyal love, according to your chesed, according to your great chesed. Tandaan po natin,
pinatawad po ng Diyos ang bansang Israel, hindi dahil sila ay karapat-dapat na patawarin. Hindi dahil mabuti si Moses, hindi dahil mabait si Moses. Pinatawad po sila ng Panginoon sapagkat ang Diyos na sinasamba nila ay Diyos ng pag-ibig. Kalikasan niya ang magmahal. Hindi dahil sila ay mabuti o karapat-dapat na patawarin, kundi ang Diyos mismo ay hindi lang nagpakita ng pag-ibig, hindi lang nag-demonstrate ng pag-ibig, kundi ang Diyos mismo ng Israel ay Diyos ng pag-ibig. At ang Diyos ng Israel ay siya rin Diyos po natin hanggang ngayon na nagpaparanas ng dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya sabi po ng Psalmista in Psalm 136, "Give thanks to the Lord, for He is good, for His chesed endures forever." For 26 times, basahin po natin yung Psalms 136. Binabanggit po doon, yung love doon ay loyal love po doon. Chesed po yung sinasabi doon. Enduring commitment, generosity, love, yung motivated by deep personal care, all into one. Ang salitang ginamit po doon ay chesed, loyal love. Our God is abounding in loyal love. Nagpatuloy po ang lahi ng tao, pero dahil sa kasalanan, nanatiling hiwalay ang tao sa Diyos. Nanatiling patay ang tao. Anong ibig sabihin ng patay? Ang tao ay hiwalay sa pinagkukunan ng buhay. Siya hiwalay sa Diyos. Kaya lumaganap ang kasamaan. Lumaganap ang kawalan ng pananampalataya. Kaya naman, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus Christ is the ultimate expression of God's love. Amen? Si Jesucristo po ang lubos na katunayan ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Na alam po natin yan. Ipinahayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. At nakita po natin sa buhay ng ating Panginoong Yesus, hindi lamang nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, kundi habang po siya'y nagmi-ministry, habang siya'y nandito sa lupa, ipinakita niya na mahal niya ang mga taong nakakasalamuha niya. Ang kanyang namiministeryuhan, ipinahayag niya kung gaano magmahal ang Diyos. Isa na po dito yung dinala ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo sa Panginoon, isang babae na nahuling nangangalunya. Ang sabi ng mga Pariseyo at mga pinuno ng bayan at ng mga tagapagturo ng kautusan, Panginoon, sabi niya, Guro, sabi nila. So tinanong po nila ito para subukin ang ating Panginoon. Sabi nila, Panginoon, nakita po namin ang babaeng ito na nangangalunya, nahuli po namin. Ang sabi po sa kautusan ni Moses, ang dapat pong gawin, siya'y batuhin hanggang sa mamatay. So naalala po ninyo ang kwento? Kung hindi po ako nagkakamali, ito'y nakasulat sa John chapter 8, verse 1 to 11. So hindi kumikibo ang Panginoon, pero kinukulit po nila. Panginoon, sabi sa Guro, sabi nila, sabi sa kautusan ni Moses, ang babaeng ito na nahuling nangangalunya, kailangan siyang batuhin hanggang sa mamatay. Yumuko lamang ang Panginoon at nagsula sa lupa, sabi niya sa mga tao, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato, sabi niya. At yumuko ulit ang Panginoon at nagsulat. Pero, isa-isa sa kanila ang umalis. Sila po ay umalis at hindi po nila binato ang babae. At nang wala na sila, ang natira na lamang ang Panginoon at yung babae, sabi niya, sabi ng Panginoong Yesus sa babae, wala bang humatol sa inyo? Nasaan ang mga humahatol sa inyo? May bumato ba sa iyo? Wala po, sabi ng babae. Sabi ng Panginoon, ako rin ay hindi kita hahatulan. Umalis ka na at huwag ka nang magkasala. Naniniwala po ako, ang babaeng ito ay nakatanggap ng pagtanggap at pagmamahal mula sa Panginoon. At bunga nito ay hindi siya hinatulan ng ating Panginoon. Tayo siguro, ang sasabihin natin, magbago ka muna, linisin mo yung buhay mo, huwag ka na magkasala, at pagkatapos doon ay hindi kita hahatulan. Pero ang Panginoon po, baligtad po ang kanya sinabi, hindi kita hahatulan, umalis ka na at huwag ka nang magkasala. Inuna mo niya, hindi niya hinatulan ng babae. Yan ay bunga ng pag-ibig
ng Panginoong Yesus. Ipinakita niya kung paano magmahal ang Diyos. Na ang Diyos ay hindi humahatol, kundi siya'y nagmamahal. At naniniwala ko ang babaeng yon, nang umalis sa lugar na yon, bunga ng tinanggap niyang pagtanggap at pagmamahal mula sa ating Panginoon, ang buhay niya ay hindi na nagiging kagaya ng dati. At nai-imagine ko po yung sin. Imagine po ninyo yung sin. Akay-akay nila yung babae. Sabi nila, batuhin natin ito hanggang sa mamatay. Palagay ko, ang babaeng ito ay nasidlan ng takot, di po ba? Kayo po ba doon sa sitwasyon niya, hindi po kayo matatakot? Naniniwala po ako, takot na takot ang babae. Takot siyang mamatay, takot siyang hatulan, takot siyang maparusahan. Pero ito rin po ang pinaniniwalaan ko habang binabasa ko yon. Nang siya'y makaramdam ng pag-ibig at pagtanggap sa ating Panginoon, anuman takot na meron siya, ang lahat ng ito'y naglaho. Naniwala po ako, ito'y napalitan ng kapanatagan, ito po'y napalitan ng kapayapaan. At ito'y totoo sa salita ng Diyos. At pinatunayan po yan ni Juan, na kung saan sinabi ni Juan sa 1 John chapter 4 verse 18. Ano po ba sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 18? Walang anuman takot sa pag-ibig. Amen. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Perfect love casteth out fear. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan. At ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. Natural sa atin bilang tao na natatakot. Pero alam niyo po ba ang sikreto para mawala ang takot po natin? At yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi ang pag-ibig ng asawa mo. Yes, makakatulong yan. Hindi ang pag-ibig na mahal mo sa buhay. Hindi. Makakatulong yan. Pero hindi yan ang perfectong pag-ibig na sinasabi sa 1 John 4:18. Ang perfectong pag-ibig na sinasabi ng salita ng Diyos ay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung may takot pa po tayo, ito po yung ating namnamin. Magkaroon po tayo ng malinaw na kapahayagan kung paano tayo minahal ng Diyos. At naniniwala po ako kapag naging malinaw ang kapahayagan ng Diyos na mahal niya tayo, anuman takot na meron tayo, ito'y mawawala, ito'y maglalaho. Ako po, to be honest with you, dumarating pa rin yung takot. Pero, ito po yung aking sinasabi. Francis, bakit, literal ko po ito sinasabi sa aking buhay, bakit ka matatakot? May Diyos na nagmamahal sa'yo. Sabi ng anak ko, iiyak ka? Kinakabahan ka? Sabi niya, sa kotse. Hindi. Umiyak na si Peme. Amen. So, anumang pong takot meron po tayo, alalahanin po natin na mahal tayo ng Diyos. At kung mahal po tayo ng Diyos, at yun po yung naunawaan po natin, anuman po ang dinadaanan po natin sa buhay, mapapalitan po ito ng kapayapaan, mapapalitan po ito ng kapanatagan, mapapalitan po ito ng boldness. Once you pray, Lord, thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for the healing. Thank you for the strength. Thank you for your blessing. Mapayapa ang iyong kaugnayan sa Diyos. Bakit? Kasi alam mo, mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Amen. Gaya din po ni Zaccheo. Kilala ba ninyo si Zaccheo? Si Zaccheo po, kung hindi po ako nagkakamali, ito po inabanggit sa Luke chapter 18. Si Zaccheo po ay isang maniningil ng buwis. Siya po ay masama, corrupt. Siya po ay hindi tapat na tao. Yun po ang tingin ng mga tao sa kanya. At yun naman talaga yung ginagawa niya. Kaya kung tutusin, hindi siya karapat-dapat sa lipunan. Pero one time, nabalitaan po ni Zaccheo na darating ang Panginoon sa kanilang bayan. Dahil ano po yung stature ni si Zaccheo? Si Zaccheo ay isang maliit na tao. Kaya para makita niya si Jesus na dumarating, umakyat po siya sa puno ng sycamore, sa sycamore tree. At nung naglalakad ang Panginoon, napahinto po siya, nakita niya si Zaccheo. Zaccheo, sabi niya, bumaba ka diyan, pupunta tayo sa iyong bahay, at ako'y makikikain sa inyo ng hapunan. Dagli-dagling bumaba si Zaccheo, and I think from that point on,
nakaramdam ng pagtanggap din at pagmamahal si Zacchaeus sa kanyang puso. Amen. Naramdaman niya bakit ang ibig sabihin po ng pangalang Zacchaeus ay pure one o dalisay. Biruin mo, hindi bagay ang kanyang pangalan sa kanyang ginagawa, di ba? Hindi bagay sa kanya. Marahil doon sa kanilang komunidad, walang tumatawag sa kanya ng Zacchaeus. Bakit? Kapag tinawag siyang Zacchaeus, ibig sabihin, dalisay, purong tao, pure one, o walang kasalanan. Pero alam po ba ninyo, dahil ang Panginoong Yesus ay likas ng mapagmahal, tinawag niya si Zacchaeus sa kanyang pangalan. Ang sabi niya, dalisay na tao, pure one, bumaba ka dyan. Siguro, nagtaka yung mga taong nakapalibo sa kanila. Bakit kami tagapagturo ng kautusan? Mga taong hindi naman makasalanan. Hindi in-invite ni Lord na maghapunan sa amin. Pero bakit ang taong ito na masama? Siya pa yung pinili ng Panginoon na makisalo sa hapunan. Malinaw po ang gustong ipahatid ng Panginoong Yesus sa mga taong nakapalibot sa kanila at sa atin din sa panahong ito. Your performance doesn't determine God's love for you. Ang iyong performance ay hindi nagdetermina ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sino ka man, ano man ang kalagayan mo ngayon, mahal ka ng Diyos. Amen? Hindi po ako, siguro kapag nilinis ko na yung buhay ko, nagsisi na ako sa aking kasalanan, gumawa na ako ng tama, siguro, Pastor, mamahalin ako ng Diyos. Hindi. Hindi gano'n ang Diyos. Si Zacchaeus po ay hindi pa niya ginawa yon, pero ipinaramdam na ng Panginoon ang pagmamahal niya kay Zacchaeus, ang pagtanggap niya kay Zacchaeus. Ganon din po tayo. Ganon din ang tingin ng Diyos sa atin. Ang reliyon, ganon ang sinasabi. Linisin mo muna ang buhay mo. Gaya doon sa babae, na po, linisin mo muna ang buhay mo, magsisi ka muna, gumawa ka muna ng tama, para mahalin ka ng Diyos. Pero ang Diyos, anuman po ang ating kalagayan, anuman po ang ating sitwasyon sa buhay, mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. At alam po ba ninyo ang nangyari? Bunga ng pagmamahal ng Diyos na ipinakita kay Zacchaeus. Nang nasa bahay na po sila ni Zacchaeus, ano sabi ni Zacchaeus? Hindi pa siya pinangaralan ng ating Panginoon. Ang sabi ni Lord kay Zacchaeus, sabi pala ni Zacchaeus kay Lord, Panginoon, ang kalahati ng aking kayamanan ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung ako man ay may naagrabyado, 4 times ibabalik ko po yung pera nila at 4 na beses ko pa po itong ibabalik sa kanila. Tingnan po ninyo ang bunga ng pag-ibig. Ang bunga ng pag-ibig kay Zacchaeus, ang bunga ng pagmamahal at pagtanggap ni Lord kay Zacchaeus, ay nabago ang kanyang kaisipan, nabago ang kanyang puso, nabago ang kanyang buhay. Ganon po ang bunga ng pag-ibig. Ganon po ang bunga ng pagmamahal. Mababago ang iyong kaisipan, mababago ang iyong buhay kapag tayo nakaranas ng pagmamahal ng ating Panginoon. It confirms doon sa naranasan ni Pablo. Alam po natin si Pablo na ang kanyang pinanggalingan, siya'y mamamatay tao, marami siyang Kristiyanong pinatay, sangkot po siya. Pero siya'y nagbago at sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero alam niyo po ba ang naging dahilan kung bakit nakasunod po siya sa kalooban ng Diyos? Ito po yung favorite verse ni Pastor. 2 Corinthians 5:14, sabi po niya, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Ano daw ang nag-uudyok na sundin ang kalooban ng Diyos? Ayon kay Pablo, ang nag-uudyok sa kanya para sundin ang kalooban ng Diyos ay ang pag-ibig ni Kristo. Tingnan po ninyo yung salitang pag-ibig ni Kristo. Hindi ang pag-ibig niya kay Kristo. Amen? Kundi ang pag-ibig ni Kristo sa Kanya. Amen? Hindi yung pag-ibig niya kay Kristo ang nag-uudyok sa Kanya para masunod ang kalooban ng Diyos. Kundi ano po, ang pag-ibig ni Kristo sa Kanya. Gayon po yung ating maging mantra. Lord, okay lang na sabihin natin, Lord, I love you, mahal na mahal kita. Pero minsan ito po yung ating nagiging prinsipyo. Lord, kaya ginagawa ko to, nagmi-ministry ako, nagbibigay ako, gumagawa ako ng tama, dahil mahal kita, Panginoon. Tama din naman, pero ito po yung mas tama. Ginagawa mo yan, hindi dahil mahal mo ang Panginoon. Ginagawa mo yan dahil nakaramdam ka, nakaranas ka ng pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay.
Kaya madaling magbago, madaling gumawa ng tama, madaling maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi naranasan mo na mahal ka ng Diyos. Yan po yung sikreto. Yan po yung kaibahan po natin ngayon sa maraming reliyon. Na sila'y nagsisikap, na sila ay gumagawa ng tama, nagsasakripisyo para mahalin sila ng Diyos. Para iparanas ng Diyos sa kanila ang pagmamahal. Pero purihin po ang Panginoon. Maliwanag sa atin ngayon, amen? Na ginagawa natin yon bunga ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. At naniniwala po ako, palakpakan po natin ang Panginoon. Naniniwala po ako, yun ang tunay na pag-ibig. Hindi dahil mahal natin ang Diyos, kundi mahal tayo ng Diyos. At malinaw pong sinabi yan ng 1 John chapter 4, verse 10. Ano daw ang tunay na pag-ibig? Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Malinaw po? At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Ito daw ang tunay na pag-ibig. Hindi dahil mahal mo ang Diyos, kundi mahal ka ng Diyos. Sabi nga, nagmamahal tayo sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Siya ang unang umibig sa atin. Amen? At bilang katunayan ng pagmamahal ng Panginoon, isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Alam po ba ninyo yung sinasabi natin itong iniibig ako ng Diyos? Ito'y malinaw na malinaw sa buhay ni Juan, John the Beloved, Apostol Juan. Alam po ba niyo sinulat ni Apostol Juan? Ang sinulat po ni Apostol Juan ay ang Gospel of John, di po ba? At alam po ba niya sa Gospel of John, 5 beses hindi tinawag ni John ang kanyang pangalan. Hindi niya isinulat ang kanyang pangalan na Juan, kundi ang kanyang isinulat ang alagad na mahal ni Jesus. Biruin niyo sa John chapter 13, sabi niya, ang alagad na mahal ni Jesus ay nakaupo sa tabi ni Jesus. Bakit hindi na lang niya isulat? Si Juan ay nakaupo sa tabi ni Jesus. Sinabi pa niya, ang alagad na mahal ni Jesus ay umupo sa tabi ni Jesus. At sabi pa niya, hindi ako nagkakamali, sa John chapter 19, sabi niya, kinausap ng alagad na mahal ni Jesus si Pedro. Ba't hindi na lang niya sabihin, kinausap ni Juan si Pedro? Bakit? Ang nakita ko po dito, ganun po kakumpiyansa. Ganon kaliwanag ang pag-ibig ni Kristo kay Juan. Nadala-dala niya. Naalala ko one time, may nabasa ako, ng 100 taon na daw si John. Binubuhat na lamang siya para magsalita sa isang kapulungan. Ang iisa lamang po ang kanyang mensahe, sabi niya, mga little children, sabi niya, magmahalan kayo sa bawat isa kung gaano kayo minahal ni Kristo. Pag-ibig ang kanyang tema. Ganon kakumpiyansa si Juan. Naalala ko rin ang kwento ni Marta at Maria at ang kapatid nilang si Lazaro. Si Marta at Maria po ay magkapatid at kapatid po nila si Lazaro. At si Lazaro po ay kaibigan ni Jesus. One time, nagkasakit po si Lazaro at parang malubha ang kanyang karamdaman. Pero wala si Jesus. Si Jesus po ay nasa kabilang bayan. At ang ginawa po ni Marta at Maria, sumulat sila. Sumulat sila upang ipadala kay Jesus. At ang sabi ng sulat, tingnan po ninyo kung tama ito, no? Panginoong Jesus, ang alagad na mahal ka ay nagkasakit, pumunta ka rito para ipanalangin siya upang gumaling. Yun po ba yung nakasulat? Hindi po. Ang nakasulat ay ganito, Panginoong Jesus, ang alagad na mahal mo ay nagkasakit. Pumunta ka rito, ipanalangin para gumaling na siya. Nakita po niyo yung difference? Hindi nila sinabi na ang alagad na mahal ka ay may sakit. Kundi ang sinabi nila, ang alagad na mahal mo. Tayo minsan, ganun po tayo. Pilit natin kinukumbinsi na mahal natin ang Diyos para mahalin tayo. Pero hindi po, ang patuloy po na isa puso at sabihin, mahal na mahal ako ng Diyos. Every time we wake up, ito po yung sabihin po natin, salamat Panginoon, mahal na mahal mo ako. Amen?
Hindi yung, Lord, mahal na mahal kita. Tama po yan, bilang response doon sa kanyang pagmamahal. Pero tayo minsan baligtad. Ginagawa natin ang lahat. Baka sakaling mahalin ako ng Diyos. Baka sakaling pagalingin ako ng Diyos kapag ginawa ko to. Kapag pinatunayan ko sa Diyos na mahal ko siya, baka sakaling pagalingin niya ako. Baka sakaling pagpalain niya ako. Hindi po. Ang sa puso po natin at patuloy na sabihin, mahal ako ng Diyos. Amen? Tandaan po ninyo, ang gawa po natin, ang anumang ginagawa po natin ay hindi nagpapabago sa pagmamahal ng Panginoon. Gumawa ka ng tama, hindi po ito nakakaragdag upang lalo kang mahalin ng Diyos. Hindi po ito nakakaragdag sa pag-ibig ng Diyos. At kapag ikaw man ay nagkamali, hindi rin nababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi na po natin mababago. Yun po ang kanyang kalikasan. Amen. Hindi dahil gumawa ka ng tama, kaya mahal ka ng Diyos. Hindi dahil nag-attend ka at nagbigay ka, kaya mahal ka ng Diyos. Mga kapatid, hindi ka pa gumawa ng tama, hindi ka pa nag-attend, hindi ka pa nagbigay, mahal ka na ng Diyos. Hindi ka pa gumawa ng mabuti, gumawa na ng mabuti ang Diyos sa iyo. Amen? Hindi mo pa mahal ang Diyos. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Romans chapter 5, verse 7 to 8, parang narinig ko ito kay Daniel kanina. Sabi po niya, bihira ang taong mag-alay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noon tayo makasalanan pa, namatay na si Kristo para sa atin. Makasalanan pa po tayo, inibig na tayo ng Diyos. Hindi pa po tayo mabuti, mabuti na ang Panginoon. Where in fact, makasalanan pa tayo. Ipinaranas na ng Diyos ang pag-ibig niya sa bawat sa atin. Amen. Minsan parang nagtataka ako. Noon na hindi pa tayo Kristiyano at narinig po natin ang pangangaral na ito, damang-dama natin ang pag-ibig ng Diyos. Ako'y makasalanan, mahal ako ng Panginoon. Pero ngayon, kapag tayo nagkamali, parang feeling natin, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Sinahatulan tayo ng Panginoon. Kapatid, kung noon na makasalanan ka pa, hindi ka pa kumikilala sa Diyos, mahal ka na niya, gaano pa kaya? Ngayon, amen? Na ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Mahal na mahal ka niya. Ngayong anak ka niya, kailanman hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Amen. More than 2 years ago, mayroon po akong isang ilustrasyon na binanggit. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa at nais ko po itong balikan at sabihin muli sapagkat ito po ay akma sa ating tema, sa ating topic. At kapag sinabi ko to, ang iilan sa inyo marahil ay maaalala. May isang bata po na nakatira sa isang maliit na baryo. And one time, naisipan po niyang gumawa ng isang laruan. At ang laruan na ginawa niya, isang laruang bangka. Kumuha po siya ng isang kapirasong kahoy, pinagtiyagaan niyang ukitin, hanggang siya makabuo ng isang formang bangka. Araw-araw, pagkatapos niya sa eskwelahan, dumidiretso po siya sa silong nila, ginagawa niya yung bangkang laruan. Hanggang ito'y matapos. Anong matapos po ito, doon sa likod ng bangka, isinulat niya yung kanyang pangalan. Naalala po ninyo yung kwento? At minsan, inaisipan po niyang laruin yung bangka. Ipinaanod po niya sa ilog. Pero hindi niya namalayan na lumakas ang hangin. Lumakas ang daluyong ng tubig, yung agos ng tubig. Natangay po yung kanyang laruang bangka. Labis po siyang nalungkot. Yung bangka na ginawa niya, yung bangka na mahal niya, na kaisa-isang laruan niya, tinangay nung malakas na hangin at ng daluyong ng tubig. Siya'y umuwing umiiyak sapagkat ang pinakamamahal niyang bangkang laruan ay nawala na pinaghirapan niya. At one time sa kanyang pamamasyal sa kanilang maliit na baryo, may nakita po siyang nagtitinda na sari-sari.
At nakita niya po doon, may mga nagtitinda ng laruan. At malayo pa lang siya, kinabahan na siya. Parang may kamukha yung laruan niya. Laruang bangka. Ang ginawa po niya, lumapit po siya at nakita niya. Yun ang kanyang laruang ginawa. Sabi niya, Mama, sa akin po ito yung laruang bangka. Ibigay na po ninyo sa akin, sabi niya. Sabi niya, napulot ko yan. Marahil noon, sabi niya, sa iyo yan, pero dahil nakita ko na yan, sa akin na yan. Hindi po, ito po yung pangalan ko, sinulat ko sa likod. Sabi ng mama na nagtitinda ng laruan, kung gusto mo, bilhin mo sa ganitong halaga. Nabigla yung anak yung bata sapagkat napakalaki ng halaga ng hinihingi ng mama. Pero dagli-dagli niyang binitawan ng laruan, umuwi siya sa kanila. Dumiretso po siya sa kwarto nila at kinuha po niya yung alkansya na kawayan. Alam po ninyo yung alkansya ng kawayan. Araw-araw, hinuhulugan niya yon hanggang sa mapuno. Binitbit niya yung kanyang alkansya. Dumiretso siya doon sa lugar na kung saan may nagbebenta ng laruan. Ito na po yung pera, sabi niya. Ibigay na po ninyo sa akin yung bangka. So, ibinigay nga ng mama ang bangka at ibinigay ng batang ito ang pinag-ipunan niya na matagal na panahon na pera. Hinagkan niya yung bangka nung nasa kanya na. Habang siya commercial muna po. Ang sabi po niya, habang po siya'y umiiyak, sabi niya, 2 ulit kang naging akin, sabi niya. Una, ginawa kita, at ngayon, binili kita. Ang sabi ng bata, mula ngayon, hindi na kita pakakawalan. Iingatan kita, aalagaan kita. Kahit hindi ko siguro sabihin ang lesson ng kwento, ay alam ninyo, sasabihin din ng Panginoon sa atin, 2 ulit kang naging akin. Una, nilikha kita. Pangalawa, binili kita. At ang pagbili sa atin ng Panginoon ay ang halagang walang kapantay, walang kapara. At yan ang buhay ng ating Panginoon. Kaya kapag tinitingnan po natin ang sarili natin ngayon, tingnan natin ang ating sarili na mahalaga sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang buhay mo, ang pinambayad sa iyo, sa kaligtasan mo, sa buhay na walang hanggan mo, ay ang buhay ng ating Panginoon. Kaya nawa may appreciate po natin yun. Matanggap po nating masarap ito sa ating mga puso. Maging maliwanag po ito sa ating mga buhay. At kapag naging maliwanag po ito sa ating mga buhay, gaya ng bata, sabi niya, hindi na kita pakakawalan, hindi iingatan na kita. Walang anuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Amen? Kaya bilang panghuli, sabay-sabay po nating basahin. Pastor, yan po may overtime na. Sabi sa Romans chapter 8, sabay-sabay po tayo, verse 38 to 39, 1 to 3. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mang anghelo o anumang makapangyarihang espiritu. Tayo po lahat. Ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Palakpakan po natin si Jesus sa kanyang dakilang pag-ibig. Hallelujah. Tinatawagan po ang music team. Awitin po natin. At tinatawagan ko na rin po tuloy-tuloy ko na, Pastor, yung communion. Yung mga usher po natin, communion usher, pumunta po kayo sa harapan. Dalhin po na po natin yung communion element po natin. Alalahanin po natin na mahal tayo ng Diyos. Ang banal na hapunan po ay pag-alala sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya habang pinapartake po natin ito, nawa maging maliwanag sa puso natin kaisipan na mahal ako ng ating Panginoon. Sige po, umawit po tayo sa Panginoon. Before I spoke a word, you
was singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Thank you, Lord. Overwhelming, never-ending, reckless love of God always chases me down, finds till I found, leaves the 99, and I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. Holy, overwhelming, never-ending, reckless love of Thank you, Lord. Salamat po, Diyos, sa inyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal. At pinatunayan po ninyo ito nang kayo ay nagsakripisyo, ibinigay po ninyo ang buhay ninyo sa amin. Ang iyong katawan ay nasugatan bilang pagpapakita ng iyong malasakit at pag-ibig sa bawat sa amin. Tumigis ang iyong dugo, Panginoon, upang sa pamamagitan ng iyong dugo, ang aming mga kasalanan ay nahugasan na, kaya kami ngayon ay banal, matuwid, at katanggap-tanggap sa inyong harapan. Salamat, O Diyos, sa inyong dakilang pag-ibig. Sa oras na ito, Panginoon, sasariwain po namin ang pagmamahal po ninyo sa bawat isa amin. Sige po, ipamigay na po natin habang po tayo nagpapatuloy sa pag-awit sa Panginoon. You have been so, so good to me. Tayo po lahat ay tumayo. When Let us rise felt up. the world, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, you chases me down, finds till I'm found, lives the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. Holy, overwhelming, never-ending, reckless love of Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Light up, mountain you won't climb up, coming out to me. There's no wall you won't hit down, lie you won't tear down, coming out to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming out to me. There's no wall you won't hit down, lie you won't tear down, coming out to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming out to me.
Jesus. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Nang gabing iyon, dinampot niya ang tinapay, nagpasalamat sa Ama, at sabi niya, ito ang aking katawan na mababayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Kainin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin po natin ang tinapay bilang pag-alala sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Itaas po natin ang katas ng ubas. Ang katas ng ubas na ito ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Gayon din naman, itinaas niya ang katas ng ubas at nagpasalamat sa Diyos at sinabi sa kanyang mga alagad, inumin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong uminom. Thank you, Lord. Purihin po natin ang Diyos na buhay sa kanyang dakilang pag-ibig. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your goodness. Overwhelming, never-ending, reckless love of God. Always praises me down, right still unbound me tonight, tonight. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you gave yourself away. Holy, overwhelming, never-ending, reckless love of God. Praise God. Tayo baka ako muna sa malali. Tunay na sa gibig ng Diyos na banggit ni Pastor Francis ay tunay na loyal, no? Ano kasi yung loyal sa Greek? Na? Kesed. Kesed. So, kapag ang kesed ng Panginoon ay nasa ating mga puso, ay tunay na hindi mahirap mahalin, no? Ang mga hindi kabig-ibig. Pero kung pinipilit nating mahalin ang hindi kaibig-ibig, ay talagang napakahirap mahalin. Pero dahil ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa ating mga puso, ay kaya nating mahalin. Kaya yung ating mga asawa ay kaya nating mahalin. Kahit sino mo sila, either babae o lalaki. At to have a perfect relationship, you must love your wife perfectly, unperfect wife, and love your husband, unperfect husband. So you'll have a perfect relationship. No? Kaya, yan ang gagawa natin dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya, si Francis ay mahal niya ang kanyang asawa. Okay mo ba? Yes, sabi nga ng John 14:1, di natin isulat, nakalimutan ko. John 14:1, huwag kayong mabahala, sabi nga, John 14:1. Sa English sabi niya, believe in God. Maniwala kayo sa Diyos at maniwala kayo sa akin. So maraming mga taong naniniwala sa Diyos. Naniniwala ka ba sa Diyos? Oo, naniniwala ko. So, maraming mga tao, alos karamihan ng mga tao ay naniniwala sa Diyos. Pero, ang sabi ng verse ito, believe also in me. Sabi ng Panginoon, maniwala din kayo sa akin, hindi lang sa Diyos, kundi sa akin. Na ibig sabihin, ako ang siyang representative ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Di lang niya sinasabi, kundi ginawa niya ang kanyang pag-ibig sa ating mga tao. At yan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya paniwalaan natin na ang Panginoon na isang ibinigay sa atin ay binigay niya para ang kanyang unconditional love, walang kondisyon na pag-ibig, ay pinakita niya sa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo
na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Yan po. Kaya kung naniniwala tayo sa Diyos, maniwala tayo kay Kristo, na minahal ka niya, minahal niya ako, na walang kondisyon. Yun ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya kapatid, patuloy nating kilalanin at alam natin mahal tayo ng Diyos, pero habang patuloy nating remind ng ating sarili, meditate ang Word of God, ay tunay nga po na ang kanyang pag-ibig ay patuloy na gumapaw, na hindi lang na-repress tayo sa Word of God, kundi patuloy na nagiging malalim at nagiging nagiging maliwanag at nagbibigay ng tulak, impact sa ating mga buhay na talagang mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya walang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Diyos. Ang kahirapan ba? Ang kamatayan ba? Ano mang klaseng sitwasyon? Kahirapan, kagutuman, sabi ng Romans 8, ang binasa natin kanina. Tunay na wala, kamatayan o buhay man, ay talagang ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ito magbabago at hindi ka maiwalay. So nasa tao na lang kung bakit akala niya at nasa tao kung bakit hindi niya naranasan kung gaano siya kamahal na Panginoon. Kaya kapatid, kapag patuloy natin maalala, wala natin kailangan. Binigay niya ang kanyang buhay sa atin. Ano pa ang pwedeng hindi kayang ibigyan ng Diyos? Kaya kapatid, hindi po pera, hindi kayamanan ang kasagot na mahal ka ng Diyos. Ang kanyang Panginoon, ang kanyang anak na si Jesus, ang katunayan na ikaw ay binigay niya ang pinakamainam na regalo at yan ang ating Panginoon Kristo. Kaya lahat ng bagay ay nasa iyo na, nasa akin na. Kaya kapatid, yan ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay naghahanap buhay, ano man ang ginagawa natin dahil sa kanyang pag-ibig. Sabi nga, 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ng Diyos ang siya nagtutulok sa akin kung bakit ako ganito ngayon. I am what I am, sabi ni Pablo. Because of the love, the grace of God in my life. Amen? God bless you po. Salamat sa ating pagsalita sa iyong pamilya. Amen? Tayo lahat, salamat o Diyos sa iyong tagapagsalita na ginamit. Salamat o Diyos sa kanyang pamilya. Salamat o Diyos sa iyong pag-ibig sa iyong mga buhay. Kaya narito kami na hindi dahil obligasyon namin at dahil kailangan namin gatin, kundi dahil sa iyong pag-ibig sa iyong mga buhay. At tunay na kami, Panginoon, ay lubos na overwhelm. Paano yung overwhelm? Yung kami po'y nag-umapaw. Gaano kami ninyong minahal sa aming buhay. Kaya Lord, salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig. Salamat sa walang kondisyon na pagmamahal sa buhay namin. Kaya Lord, kung man ang aming pangamba at ako, tunay, Panginoon, patuloy na malilanin. Ang pag-ibig mo ay tunay na nasa aming mga buhay at hindi mo kami iwan, ipabayaan mo. At hindi kailanman ma-separate kami sa iyong pag-ibig. Kaya Lord, salamat po. Pinupuri ka na, pinapulam sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. We will all say Amen and Amen. God bless you all. God bless you all. See you next Sunday.